aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is don't be hypocritical. Huwag maging mapagpaimbabaw. Una-una po sa lahat, pwedeng tignan mo yung katabi mo. Masayang maglingkod sa Diyos. Amen. Napakaganda kapag nakaliti doon bawat isa. Mahirap po yung nakatayo dito na seryoso yung mukha ninyo. Okay, so basahin ko po ang Matthew chapter 22 verses 15 to 22. Sabi dito, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin niyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin? Akin ng salaping pambuwis at siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Napakagalang nila, no? At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar, at sa Diyos, ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Nais ko munang magsitayo kayong lahat, mga kapatid, and let us pray. Panginoong Diyos, Amang Banal, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ikaw po ay aming mapaglingkuran at sa pagkakataon na makipag-fellowship ulit sa aming mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag, sa iyong awa sa amin, Panginoon. At una-una po sa lahat, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa upang matanggap namin ang iyong mga salita na maayos, Panginoon. Amen. Lahat na ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat. At Panginoon, let your Holy Spirit to move in this place, Panginoon, upang maintindihan ng bawat isa ng positibo ang iyong mga salita. Lahat naman ito, Panginoon, idinadalangin namin sa iyong bugtong-anak namin, Panginoon, at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Inuulit ko po yung pamagat ng aking babahagi sa inyo is don't be hypocritical. Huwag maging mapagpaimbabaw. Okay, konting history. Sa panahon ni Jesus, mayroong dalawang Cesar. Okay, ang unang Cesar is si Caesar Augustus. Okay, si Caesar Augustus, siya po ay ang first Roman Emperor during Roman Empire. At sinakop ng Roma ang Jerusalem. Ang pangalawang Caesar is si Tiberius Caesar. Okay, si Tiberius Caesar is adopted son of Caesar Augustus. At siya naman ang naging second Roman Emperor. At ang itinalaga nilang governor of Judea ay walang iba kundi si Herod o Herodes. Isang pinunong politikal ng mga Hudyo. Siya po ay isang Jewish na nakipagtulungan sa mga Romano. So yan po yung background ng ating pinag-uusapan, mga kapatid. And didiretso na po ako kaagad-agad sa ating mga points. Okay, ang ating first point is Jesus knows a person's motives. Alam ni Jesus ang motibo ng isang tao. Kung titignan natin ang ating mga talatang pinag-uusapan, ay may binabalak na masama ang mga Pariseo sa kanya. At yun ay ang upang siluin o itrap siya sa pamamagitan ng kung ano ang mga lalabas na salita sa kanyang bibig. Matthew chapter 22 verse 18, sabi dito, ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw.
bakit ibig ninyo akong silugin? Alam na ng Panginoong Hesus ang kanilang motibo na hindi maganda. Kaya mga kapatid, kumusta kaya ang ating motibo sa mga sandaling ito? Halimbawa, sa paglapit natin sa Kanya, sa pagpunta natin sa simbahan, sa pagdalo sa iba pa nating mga gawain, at sa pagtulong sa ating kapwa. Kumusta kaya ang ating motibo? Mga kapatid, ano man ang motibo ng iyong puso ngayon, kung bakit ka nandito sa church, at kung ano talaga ang motibo mo sa isang tao, ay alam na alam ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Marami akong nakilala dati na pumupunta lamang sa simbahan na iba ang kanilang mga motibo. Isang halimbawa, hahanap lang ng liligawan. At hindi talaga ang malinis na motibo na magpuri at maglingkod sa Diyos ang pakay nila. Katulad nitong mga alagad ng mga Pariseo, kasama ang ilang tauhan ni Herodes, na lumapit sila sa Panginoong Hesus. Ang paglapit sa Panginoon ay napakaganda. Ang paglapit sa ating Panginoong Hesus ay napakabuti. Pero ang problema ay mayroon silang masamang plano, masamang pakay, o masamang motibo. Remember mga kapatid, hindi nalulugod ang Panginoong Hesus sa mga taong lumalapit sa Kanya na may masamang motibo o hindi malinis na puso. Kaya siguraduhin talaga natin na ang paglapit natin sa Kanya, sa pagpunta natin sa simbahan, sa pagdalo sa iba pa nating mga gawain, at sa pagtulong ng ating kapwa, ay mayroon talaga tayong malinis na puso at tamang motibo. Amen? Amen. Praise God. Second point natin is, Jesus knows whether your praise of Him is true or not. Alam ni Jesus kung totoo o hindi ang pagpupuri mo sa Kanya. Matthew chapter 22 verse 16, sabi dito, kaya pinapunta nila sa Kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin nyo sa tao. Ang ganda ng pagpuri ng mga taong ito sa Panginoong Hesus. Di ba? Ano sabi nila? Guro, kayo'y tapat. Nagtuturo kayo ng buong katotohanan ng Diyos na gawin ng mga tao. At fair kayo sa lahat ng tao. Hindi ba ito'y napakagandang pakinggan? Pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, Matthew chapter 22 verse 18, ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin? Hindi pala totoo ang pagpupuri nila sa Panginoong Jesucristo. Tinawag pa nga nila siyang guro. Sa mga Hudyo, kapag tinatawag kang guro, o rabbi, o master, ibig sabihin, mas nakakaalam ka sa Kanya. Ibig sabihin, may malaking pagrespeto sa iyo. Pero, hindi pala totoo yung pagpuri nila sa Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 15 verses 8 to 9. Ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Kahit pa sa panahon ng Panginoong Hesus, ay marami ng mga religious leaders ang hindi tunay sa kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Hanggang bibig lang ang pagpupuri nila sa Diyos, o tinatawag na lip service only. Sa nguso lang, hindi sa puso. Anong ibig sabihin ng lip service only? Ang Diyos ay pinararangalan sa mga salita, ngunit iniinsulto naman ang Diyos sa gawa. Sa panahon natin ngayon, ito yung mga Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kaya ang tawag ng Panginoong Hesus sa mga ganyang tao ay mga mapagpaimbabaw. Ano yung other term ng mapagpaimbabaw? Yung mas mababaw, mapagkunwari. Okay, sa Ingles po ay
hypocrite. Kaya kumusta kaya ang pagpupuri natin sa ating Diyos, mga kapatid? Kahit pang lakas-lakas ng boses mo sa pag-awit, kahit pa paiyak-iyak ka sa loob ng simbahan, o di kaya ay ang galing-galing mo sa mga talentong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, kung hindi ka totoo at tapat sa Kanya, ay walang kabuluhan ang pagpupuri mo sa Kanya. Hindi ba napakagandang marinig sa ating Panginoong Hesus na sa Kanyang muling pagbabalik na well done and good, faithful servant. Matthew chapter 25 verse 23, sabi niya, His master replied, well done, good and faithful servant, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kaysa yung marinig sa ating Panginoong Hesus na hindi ko kayo nakikilala. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Sabi ng Panginoon, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo'y ay nagpahayag kami ng iyong salita, nagpalayas ng masamang espiritu, at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Mga kapatid, ito ay mga manggagawa ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang mga salita using the name of Jesus and perform miracles. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos, kaya itinakwil sila ng Panginoon. Remember, sa ating pagpupuri sa Diyos ay dapat totoo. Amen? Amen. Walang paibabaw at sumusunod talaga sa Kanya. Amen? Amen. Ganun din sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Dapat totoo at hindi plastic. Amen? Amen? Amen. Praise God. Point number 3 natin is, Jesus knows the mind of men. Alam ni Jesus ang isipan ng tao. Alam ng Panginoong Jesus ang motibo ng ating puso. At alam na alam niya ang laman ng ating isipan. Ito man ay mabuti o hindi. Pwedeng lukuhin ng taong isang tao, pero ang Panginoong Jesus ay hindi manloloko. Amen? Amen. Makikita natin dito sa ating pinag-uusapang mga talata na ang Panginoong Jesus ay hindi nalilinlang at hindi nadadaya ni numan. Isa sa attributes o katangian ng Diyos is omniscient, meaning all-knowing God. Alam na alam niya ang kaisipan ng bawat tao. Psalm 139 verse 4, it says, before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Ipinapahayag nga rin David na ang Diyos na nakaalam sa lahat ay nalalaman kahit ang mga salita na kanyang sasabihin pa lang. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip at sasabihin ng isang tao. Kaya kahit magsinungaling ang isang tao, ay alam ng Diyos ang kanyang puso at isipan. Hebrews chapter 4 verse 13, it says, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Kaya kung tayo ay nabubuhay pa rin sa kasinungalingan, may masamang motibo, masamang layunin, at hindi seryoso sa paglilingkod ngayon, ang sabi dyan ay walang maitatago sa Diyos. At lahat ay hayag o lantad sa Kanyang paningin, at iyan ay ating pagsusulitan sa Kanya. Amen? Amen. Fourth point natin, mga kapatid. Jesus knows who you are. Kilala ni Jesus kung sino ka. Matthew chapter 22 verses 15 to 16. Umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes.
inutusan ng mga Pariseo ang kanilang mga alagad para hindi malaman na sila ang may pakanan o may plano ng pag-trap nila sa ating Panginoong Hesus. Pero nakilala ng Panginoong Hesus sila na sila ay mga alagad ng mga Pariseo. Kahit hindi nagpakilala ang mga taong ito sa Kanya, ay talastas na niya. Kilala ng Panginoong Hesus kung sino sila. At kilala rin ng Panginoong Hesus kung sino ka. Amen? At alam ba natin, mga kapatid, na kilala rin ng Panginoong Hesus yung mga talagang sa Kanya. Walang iba kundi ang Kanyang mga tunay na tupa. John chapter 10 verse 14 and 27. It says, I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Verse 27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ang tupa ng Panginoong Hesus ay kilala niya. At ang kanyang mga tupa ay kilala rin siya. Dahil sila ay nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Nakikita ko masyadong seryoso na naman ang mga mukha. Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa kanya, tupa ka ng Panginoon. Tupa ka ng Panginoon. Praise the Lord. Okay, fifth point natin mga kapatid. Itinuturo ni Jesus na hindi masama ang magbayad ng buwis o tax. Dahil gustong itrap ng mga Pariseo ang Panginoong Jesus sa kanyang bibig, tinanong nila siya. Matthew chapter 22 verse 17, sabi nila, ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ang tugon ng Panginoong Jesus sa kanila, sa Matthew chapter 22 verses 19 to 21, sabi niya, akin ng salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Hindi na ako naglagay ng photo. Tinanong ni Jesus, sa Cesar po tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. Ang kanilang katanungan is a very tricky question. At tinanong nila siya sa harap ng mga tao at sa kanyang mga alagad. Alam ng Panginoong Hesus na kinamumuhian ng mga Hudyo ang sapilitang pagbabayad ng buwis. At dahil gusto ng mga Pariseo na mapasama ang Panginoong Hesus sa mga tao at mahuli siya sa kanyang bibig, ay nagbigay sila ng katanungan sa harap nila. Na kahit anong isagot ng Panginoong Hesus ay matatrap siya. Sabi nila, ito yung kanilang katanungan, naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Kapag sinabi niyang direktang oo, ay magagalit ang mga Hudyo sa kanya. Pero kapag sinabi naman niyang hindi, ay palalabasin na lumalaban siya o nagkikreate siya ng revolution laban sa gobyerno ng Roma o laban sa utos ng Emperor Cesar. Kaya nga dinala ng mga alagad ng mga Pariseo ang mga tauhan ni Herodes para kapag nagkamali ng sagot ang Panginoong Hesus ay uhuliin agad siya. Pero ang ganda ng sagot ng Panginoong Hesus, sabi niya, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. It was a very safe answer at yan ang katotohanan. Amen? Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos, ay ipinapakita niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kaharian. May isang kaharian sa mundong ito at si Cesar ang may hawak ng kapangyarihan dito. Ngunit may isa pang kaharian at hindi sa mundong ito at ang Panginoong Hesus ang hari. John chapter 18 verse 36, it says, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not believe, delivered over to the Jews.
But my kingdom is not from the world. At tayong mga Kristiyano ay bahagi ng parehong kaharian pansamantala. Sa ilalim ng mundong ito ay mayroon tayong ilang obligasyon na may kinalaman sa mga material na bagay. At sa ilalim ni Kristo, mayroon naman tayong mga ibang obligasyon na may kinalaman sa mga bagay na walang hanggan o eternal. Pero siguraduhin nating ibigay natin ang para sa Diyos. Amen? Sino ba ang mga Pariseo? Matthew chapter 23 verse 23. Sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaani ninyong yerba buena, ruda, linga, ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Alin ang hindi maibigay sa Diyos ng mga Pariseo na siyang mas mahalaga at dapat pahalagahan ng taong naglilingkod sa Kanya? Ang katarungan, pagkahabag, at katapatan. Justice and mercy and faithfulness. Ito ang hindi ginagawa ng mga Pariseo na mas lalong mahalaga sa Diyos. Against kasi ang Diyos sa injustice because He is a just God. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. At nire-require naman ito ng Diyos sa kanyang mga tao ang maging makatarungan or being just. Micah chapter 6 verse 8. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Mga kapatid, maging tapat sa ating mga earthly ministry. Maging tapat sa tao. At lalong-lalo na maging tapat naman tayo sa Diyos. Amen? Amen. Isa pa, igalang ang autoridad o ang gobyerno. Kahit ang Panginoong Hesus ay nagbabayad ng buwis. Sabi niya kay Pedro, Matthew chapter 17 verse 27, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang malaking salabing pilak, ngunit kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Kaya kung ano ang sinasabi o tinuturo ng Panginoong Hesus, ay ginagawa niya. Amen? Amen. Praise God. Pang-anim nating point, namangha sila kay Jesus. Matthew chapter 22 verse 22. Sabi doon, namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Nakakatuwa, no? Yung pangit na motibo nila sa paglapit nila sa Panginoong Hesus, sa bandang huli ay nabago sila sa kanilang masamang motibo. Namangha sila. Na-amaze sila sa ating Panginoong Hesus. Sino sa atin dito ang namamangha sa Panginoong Hesus? At patuloy na namamangha sa Kanya. Amen. Amen. Kung oo, bakit kaya? Sa anong dahilan? Kapag ako ang tatanungin, mga kapatid, yes, patuloy akong naa-amaze. Patuloy akong namamangha sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil patuloy niya akong binabago araw-araw. At ganun din sa ito, mga kapatid. Okay? Ano man ang motibo ko dati nang lumapit ako sa Panginoong Hesus, pero at the end, binago niya ako. Amen. Nagkaroon ako ng breakthrough sa aking buhay. Amen. Jesus was so amazing in our lives. Amen. Katulad ng mga alagad ng mga Pariseo at tauhan ni Herodes, ay namangha sila kay Jesus nang maka-encounter nila siya. Akala nila may isahan nilang Panginoon. No? Sila palang naisahan.
Dapat ito yung mindset na magkaroon tayo mga kapatid. Alam ng Panginoong Hesus yung motibo na nila, yung pakay, yung plano nila na hindi maganda sa Kanya. Pero ang ginawa niya, hindi niya sila tinaboy. Pinagtiyagaan niya sila. Dahil ang purpose ng ating Panginoong Hesus sa pagbaba niya dito sa lupa, to win you. Amen. To win souls. Amen? Dapat magkaroon tayo ng ganong mindset, mga kapatid. Ngayon, sino ang pinakamagandang halimbawa na ang Panginoong Jesucristo ay kamangha-mangha? Sino? Walang iba kundi ikaw, Amen. ako, at tayong lahat. Amen? Amen. Na nananampalataya ng totoo sa Kanya dahil sa ginawa niya sa ating buhay na binago niya at tayo ngayon ay naging buhay na patotoo sa iba. Amen. Di ba yung mga tao sa paligid natin, na-amaze sila sa iyo. Pero ito ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Pangalawang bahagi natin mga kapatid, makikita natin dito na mayroong dalawang klase ng leader. Una is mga Pariseo o Pharisee. Ang mga Pariseo ay mga hypocrites, nabasa natin kanina sa Matthew chapter 23 verse 23. Sila po ay tagapagturo ng kautusan at mayroon din silang mga alagad. Sila ay mga religious leaders used by Satan to block people to God. Dahil hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ang Mesaya o ang tanging tagapagligtas at inuusig nila siya. Amen. Mapagkunwari lang sila eh. At ganoon din si Satanas. Nagpapanggap o nagkukunwari na bilang anghel ng kaliwanagan. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Ano si Brad? Praise the Lord. Ano po? Nakaka-relate ano si Brad? Bigla siya natawa eh. Okay. Pangalawang leader na makikita natin dito mga kapatid is the Lord Jesus Christ. Isang mabuting leader at may mga mabubuting alagad. Ang Panginoon ay with justice and mercy and faithfulness na wala sa mga Pariseo. Kaya mahalaga sa atin na malaman kung sino ang Panginoon o sinusunod natin. At kung kanino tayo nagiging tapat. Dahil kung sino ang sinusunod o pinapanginoon natin, ay nagiging ganon din tayo. At sa ating pagtatapos mga kapatid, kung mayroon tayong nais gawin para sa kapwa, ay dapat malinis ang motibo natin. Amen. Malinis ang motibo natin sa paglapit kay Jesus. Amen. Malinis ang motibo natin sa paglilingkod. Amen. Maging totoo tayo sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Maging totoo tayo sa pakikitungo sa ating pamilya at kapwa. Amen. Pasakop sa Diyos, sa pamahalaan, sa mga leaders, at sa asawang lalaki. Amen. Kung ikaw ang isa doon sa mga alagad ng mga Pariseo na lumapit sa Panginoong Hesukristo, at lahat ng plano mo, motibo, layunin, isipan mo, at yung gagawin mo pa lang ay sinasabi at alam na ng Panginoong Hesus, at dahil dyan, namangha sila sa Kanya. Tanong, babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Hindi na. Praise the Lord. Amen. Move forward mga kapatid. March forward. March forward. Amen. Amen. Kailangan magbago na tayo. God. Kung tayo man ay laging nagpapanggap. Dahil hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos hanggang tayo ay hindi nagiging totoo at tapat sa Kanya. Amen. Napakahalaga ng may katapatan sa Diyos. Kabilang sa lahat ng mabubuting aspeto ng ating buhay upang maiwasan ang pagpapaibabaw mga kapatid. Mga kapatid, lagi sinasabi kanina ng ating presider, God is good. All the time. At nararanasan natin yun, di ba? Amen. God is good All the time. all
Praise the Lord. I'm encouraging each one of us, pati lang ako, na i-check ang motibo ng ating puso. Amen. I-check ang ating isipan. I-check ang ating sarili. At i-check ang ating mga actions. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po ay pinagpala po kayo, na-bless po kayo sa ating mga napakinggan ngayon. Amen. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, hinihiling ko na ikaw ay makipag-usap sa ating Panginoong Hesus na kayo na. Heart-to-heart talk ba? At habang naging pag-usap tayo sa Kanya, let us be honest with ourselves. I-check natin yung motibo natin sa Diyos at sa tao. I don't believe na hindi tayo tapat sa tao tapos tapat tayo sa Diyos. I don't believe. Kailangan, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, let us be faithful. Maging tapat, mga kapatid. Ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, hindi po yan ang final. Maraming mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. Huwag tayong bibigay, mga kapatid. Hindi yung kung may problema tayo, dadagdagan naman natin ng isa pang problema. Magkakaproblema tayo lalo. Magkakagulo, mga kapatid. At ayaw ng Panginoon na magkagulo tayo. Ayaw ng Panginoon, pati pamilya mo na magulo. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, kung nangungusap ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang mga salita, makinig ka sa Kanya, kapatid. Sigurado, at the end, sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, you're so good to me. Amen. You're so good to my family. Oh, Lord. Mga kapatid, trials, andyan lang, temptations. Huwag natin hayaan na i-control tayo nito, mga kapatid. Let us overcome this. At handang-handa ang Panginoong Jesus na tulungan ka anytime. Yes, Lord. Kaya sa pagpunta natin sa simbahan ito, mga kapatid, alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso. Alam ng Diyos ang motibo na iyong puso. Pwede bang tawagin ko yung visitor natin? Isa. Salamat. At si Ate Lerma. Anong pangalan mo, bro? Harman. Okay. Sabi po sa Word of God na sa John chapter 3 verse 16, kung sino man ang tumatanggap sa ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Sa mga sandali ito, mga kapatid, do you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? At kung tinatanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, bibigyan ka naman niya ng rights o karapatan na tumawag sa ating Ama na nasa langit. Amen. So sa mga sandali ito, sundan niyo po ako. Panginoon Jesus, maraming salamat sa pag-ako mo sa aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sa mga sandaling ito, tinatanggap kita sa ating puso bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Cover me with your blood. Patawarin mo ako sa ating mga pagkakasama. Panginoon, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan, malabanan ang mga ito. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng mga ito, dinadalangin namin sa iyong pangalan na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Congratulations po. Praise God. Bago tayo magtapos, mga kapatid,
us end it with the prayer. Abang banal na makapangyarihan sa lahat-lahat, patuloy kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kabatawaran ng awa. Simula sa mga leaders going to the members. Panginoon, sino man yung mga struggles ngayon, may malaking problema, Panginoon, inilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Inihiling po namin na wala pong imposible sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, yung mga kapatiran namin na medyo nanlalamig, hindi na namin nakakasama, Panginoon, nawa patuloy silang hipuin ng banal na Espiritu upang mapanumbalik sila sa iyong banal na gawain. Panginoon Diyos, salamat po sa lahat-lahat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Alam namin marami po kami pagkukulang, Panginoon. Pero salamat na naman sa iyong mga salita na ang problema ay hindi solusyon, ang isa pang problema. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa pagbibigay sa amin ng wisdom kung paano namin malalampasan ang mga ito. Panginoon, tayong hiling namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Kung kalakasan lang namin, Panginoon, hindi namin ito kaya. Panginoon, bilang pastor sa church na ito, Panginoon, inilalapit ko po ang bawat isa na nandito sa iyo, Panginoon. Sino man ang may karamdaman, may mga mabibigat na problema, Panginoon. Pagalingin mo po, Panginoon. Ibigay mo po yung mga solution, Panginoon, sa madaling panahon, Panginoon. Tulungan mo po bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man yung pagkukulang namin, Panginoon, turuan mo po kami upang mapuno po ang mga ito. Ano man yung mga kahinaan namin, Panginoon, palakasin mo po kami, Panginoon, sa mga ito. Muli, inaalay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon. Inihiling namin na paglabas namin sa pintuang ito mamaya, Panginoon, taglay-taglay, dala-dala namin ang iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong awa, sa iyong biyaya na lalo. Napakabuti mo po, Panginoon. Patid namin na ang hangad mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay mapabuti. Kabilang ang aming mga pamilya, Panginoon. Nawa, maging halimbawa po kami bilang naglilingkod sa iyo ng isang masaya, maka-Diyos at mabuting pamilya. Tulungan mo pong bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo po kami bibitawan, Panginoon. Kahit na kami po ay bibitaw, Panginoon. Huwag po kami bibitawan, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Patuloy kaming namamangha sa iyo, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, wala kaming ibang masasambit, kundi maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Wag mo po kaming hayaan na makabalik sa dati naming pamumuhay, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo. Ano man yung mga hadlang, hindrances, struggles, temptations na humaharang, in the name of Jesus. Break this. In Jesus' name. In the name of Jesus. Ano man yung mga hadlang sa paglapit natin sa ating Panginoon Jesus. In the name of Jesus, let us declare the name of Jesus in our lives. A very powerful name.
Panginoon. Nawa, sa aming pagtatapos, Panginoon, patuloy mo po kaming pagpalain, gabayan, at ingatan, palakasin, bigyan ng wisdom sa lahat ng aming gagawin. Lahat ng ito, idinadalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, na ating tagapagligtas at Panginoon. In the name of Jesus! Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Thank you so much pa sa iyong napakagandang mensahe sa araw na to. Isang malaking dagok to sa aming buhay. Malaking paalala. So, na-bless po ba tayo mga kapatid? Amen! Napakan po natin ang Diyos ng buhay, no? Ingat po, Mother. God bless po, ingat. Bye-bye. Kasi po ang ating mga kapatid, si Ninang Irma. So, tunay nga mga kapatid, ang ating, klarong-klaro naman sa pangangaral ngayon ating mga pastor na kailangan nating klaruhin kung ano talaga ang motibo natin sa ating Panginoon. Sa ating fellow servant kay Panginoon ating Jesus Christ. So, kung ano ba talaga ang ating sisirin natin ating mga puso, kung ano ba talaga, kung ano ba gusto natin sa ating buhay, kung ano ba ang gusto natin mangyari, kung ano ba ang gusto nating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen. Time will come, kung hindi tayo totoo sa Panginoon, kung hindi tayo totoo sa ating paglingkod, sabi nga ni Pastor kanina is, sino ka? Baka sabihin ng Panginoon sa ating, sino ka ba? Hindi kita kilala. Diyan ka muna sa, lutang-lutang ka muna dyan. Hindi ka pwede sa heaven, di ba? So, maging seryoso tayo sa ating pagsiserve, magiging pure tayo sa ating motibo sa Panginoon Diyos ng buhay mga kapatid. Kasi alam ko na ang church is parang hospital to na hindi andito, di ba, yung mga hospital para naman sa mga may sakit. Tayo naman, dito tayo kasi may mga sakit tayo spiritually. At andito tayo kasi ini-accept natin si Jesus Christ na siya ang healer sa buhay natin. Amen. So, praise God! Tayo po ay dadako sa ating napagandang testimony nating maririnig ngayon. Super blessed tong taong to. Nabibless ako sa buhay ng kapatid na to kasi alam ko na super humble, na kahit alam niya na talagang blessed na blessed siya sa Panginoon, pero patuloy siyang nagpakumbaba. Meron siyang humility sa buhay na. So, tatawagin na po ang ating kapatid na si Bro Brian. Praise God! Amen! You know? God, brother. Patapos na. Dalawang bagay. Hindi, nasa lahat, magandang umaga, mga Good morning. Good morning, Good morning. Good morning. Bless po tayo. Amen! Okay, ako din. Blessed na blessed by this week. Although, masakit man para sa akin, nawalan ako ng second father, which is yung lolo ko. Yung i-exit ko na lang para hindi masyadong mahaba. Doon ako kasi lumaki sa part ng grandparents namin. O lumaki ako sa lolo ko. Dahil sa hirap ng buhay, hindi makakasustain yung family ko. At ina-accept ng lolo ko dahil may pension siya. Siya ang nagbayad sa pag-aaral ko, same time na hindi pa ako accepted as a varsity candidate player sa paaralan namin. So let the story cut. Noong December, sinabi ng lolo ko na yan, parang may sakit ako. Sabi ko, Lo, baka lang yun, hangin. Hindi, parang cancer to. Huwag mong sabihin sa iba. Sabi ng lolo ko, sabi ko, hindi Lo, yan, masahe mo na lang sa kahit sino. At let the story again short. Ang sabi ng pina-CT scan namin at sa imay. At nalaman namin na, yun nga, may cancer ang lolo ko. Pero, in the God grace, they give a long time of period. Pinauwi siya ng doktor. At sinabihan kami ng doktor na
pauwi niyo na kasi wala nang gamot na may ano sa kanya. So, pain reliever binigyan siya ng gamot. At yun ang pain reliever ang sustain sa kanya sa sakit niya. So, salamat mga kapatid. Considered ko na rin na grabe ang papasalamat ko sa inyo sa including niyo sa dasal ng lolo ko. Now, nung Sunday, ang last na hiling ko sa Panginoon, wag mo lang siyang papahirapan, Lord, kasi bigyan niyo na silang na wisdom. Kasi alam ko naman ang talagang mangyayari. So, yun nga, tinutupad ng Panginoon ang hiling ko. Nung Tuesday ng gabi, sinabi ko, Lord, ito na po ang huling hiling ko sa iyo, Lord. Na sana po ay huwag niyo nang papahirapan yung lolo ko. Wednesday ng umaga, nag-message sila, hindi na nakatae, nakadumi, 2 days na hindi nakaihi. At ayaw ng yung lolo ko. At ang sabi ng uncle ko nandun, na pa, ay kumain ka kahit isang subo lang. Sabi niya, alam ko na ang mangyayari ngayon. Sabi niya, alam ko na ang mangyayari ngayon. Bigyan mo na ako ng kape, black coffee. Uminom siyang 2 beses. 11:30 ng madaling gabi. Nagpabiyaya ako papunta sa lulo. Excited pa ako. Huli ako nila tinawagan. Hindi ko alam bakit. At ang sabi lang ng lolo ko, tawagan mo lahat ng pamilya, kasama si Brian. Nung nalaman ko, yun na lang ang nangyari. Masakit sa part ko, pero masaya. Bakit? Masakit sa part ko na wala na ako ng lolo, na kahit sa 20 pesos niya, itayasan na niya ng loto, binigay sa akin para sa allowance. Alam ko, masakit pa talaga sa akin. Every year ako uuwi. Sinasabi ko sa lolo ko, Lo, punta tayo, Lo, sa dagat, Lo. Payag siya. Pero yung mga ibang uncle ko, ibang ayaw niya. Tuwing umuwi ako, binigyan ko siya sa paborito niya, San Miguel. At magkukwentuhan kami. Last word niya sa akin, uwi ka na, yan. Marami akong ikwento sa iyo. Alam ko, Lo, ito na yung kwento mo sa akin. Hindi mo ako papayagan uuwi. Ito yung kwento mo sa akin, Lo. Hindi mo ako payagan uuwi. Kasi nag-promise ako sa iyo, Lo, uuwi ako sa iyo. Pero, may kutob ako na hindi mo ako papawin dahil tanggap ko na hindi ako talaga makauwi. So maraming salamat po, Lo, sa mga biyayang binigay mo sa akin. At Lord Jesus, ikaw po talagang napakahanga talagang, Lord, hindi mo ako pinabayaan, hindi mo pinabayaan yung lolo ko. Amen. Binigyan mo siya ng light, Lord. Kumbaga, magandang wonders, Lord. Kita mo ngayon, oh Lord, bago ako kagabi umuwi, sinabi ko, Lord, sana bigyan mo ko ng presence ng lolo ko. Paggising ko, first nakita ko talaga pag open ng lights ko, nakita ko yung lolo ko. Dasal ako, sabi ko, Lo, salamat, Los. Dahil sa iyo, nagkasundo kami sa auntie ko. Dahil sa iyo, Lo,
nandito ako ngayon. Wala na akong uuwian na kapungkwentuhan, pero lo, masakit sa part ko, lo. Mahal kita, lo. Ito lang po ang tanging nagaling ko. At alam ko, Lolo, ginamit mo yung asawa ko na magdesisyon, pati Lord Jesus, ginamit mo na magkukontinue as a practical way. Hindi niyo ako pinapauwi kasi iniisip mo, Lo, na uuwi ako, i-exit, bigyan ako ng exit ng company. Maraming salamat po. Hanggang dito lang at accept ko naman ang reality kung anong ibibigay ng Diyos sa atin. So, isa lang po ang buhay natin, dapat natin pag-ingatan. Lalo na po yung sarili natin, huwag natin abusuhin. In Jesus' name. Amen. Salamat, Bray, sa iyong magandang testimony. And talagang, natikinan din ako. Kasi nakaread, di ba, Bray, tama ka ako, Bray, ikaw din ay lumaki sa lolo ko. So, same kasi tayo, ako kay nanay din. So, alam mo yung takot na mawala ka ng mahal sa buhay. Praise God. Amen. Hindi na masalamat ako si nanay kasi previous week na hospital. Siyempre, dalawa na lang kami. Kumakit ako tuloy umiyak. Lord, Amen. Amen. Nanako po tayo sa... Ano mga ano? Hindi ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa nakakaalam, dalawa na lang kami ni nanay sa buhay. Matanda na siya, 85 plus, retired teacher. Since birth, kasi ako broken family kasi ako mga kapatid. Sa bahay, yung mga kami, ako ang lalaki, apat, lahat, puro yan mga single ladies. Namatay lang sila na walang asawa. So ngayon, ang pagmamahal ko talaga is nasa nag-aalaga sa akin mula sa punay kong nanay. So ngayon, nung last week na hospital siya, kumbaga nakita ko ba sila sa tita ni Justin yung sitwasyon ni nanay na nakikasasakyan. Akala ko, hindi naman, andun na ready na ako kasi andun naman tayo lahat pupunta Pero ang ano kasi hindi pa ako handa kasi gusto pa kami umuwi ni Kisa na makita siya, makasama siya. Kasi natutuwa siya kay Kisa, natutuwa sa amin, happy siya. Hindi na siya makilala ng tao, tawag niya sa akin, Junior, kahit ulit pero pangalan ko, ganun. Nakakatuwa din, nabilis din ako kasi pinatanggap siya ni Pastor Allen, which is mama ni Justin. Na tinanggap niya, tinanggap niya na si Jesus Christ ang kanyang Savior. So, natutuwa ako na alam ko na si Lord God ang nag-provide sa lahat, sa mga taong ginagamit, sa family ni Justin, tita ni Justin. And yun nga mga kapatid, isipay ko mga kapatid na kung paano si Jesus Christ kumilos sa buhay natin. Amen. Pag maglingkod tayo sa Kanya ng tapat, hindi tayo lulugiin ni Lord. Bibigyan niya tayo ng mga, kung ano pa, financial, bibigyan ka na. Bibigyan ka na niya ng tao na gagamitin upang mag-provide sa mga financials, sa mga tao gagamitin para magbabantay. Kasi ang hirap talaga sa sitwasyon ko Hindi naman ako pwede na mag-i-exit ako, bantayan ko si nanay, which is hindi siya practical way. Paano yung income ko? Paano namin yung pambayad ko sa nagbabantay sa kanya? Ang pangkata sa kanya, insure pa. So, magkano lang yung tawag ito? Yung pension ni nanay, 7,000 lang, which is kulang-kulang talaga. So, thank you Lord dahil pinaprovide niya lahat. Amen. Amen. From rag yung sitwasyon ko dati, yung alam mo yung sabi nga, naalala ko naman tuloy yung taga sa amin na nurse, na yung buhay niya daw ay patapon, walang patutunguhan. Nagkamali siya, pinagkitan niya yung nanay. Amen. Pero thanks God dahil inahon niya ako from makasalanan. It is makasalanan naman ngayon, inaalin ko naman, pero at least may conviction sa puso ko. And I pray to continue na patuloy niya akong gagamitin sa kanya. Amen. Amen. Yan ang struggle ko talaga mga kapatid, yung mareklamo ako. Bro, ikaw ang may study. Hindi ko bro, nahiya ko, wala ko alam. Di ba mga ganun ba? Pero, thank you bro Justin dahil alam mo sa is na po ko. So, ganun binag-glory lang po mga kapatid. So, sino pong gustong magpa-testimony? Arijen? Yan o.
Yun! Yun, oh! Sabi ko! Magandang hapon po sa ating brother. Magandang hapon. Nagpapasalamat po ko sa buong may kapal na nandito naman tayo ulit at nagtitipon-tipon at nag-arap-arap sa itong araw na ito. Ang may sasabi ko lang, may share ko lang sa naramdaman ni Bro Parang Brian. Naramdaman ko rin last 2 years. Kasi po, yung tatay ko na namatay, hindi rin ako nauwi. Una sa pandemic, pandemic natin yun. Alam mo, ang napakasakit talaga na makita mo yung papa mo na naka-video call mo. Tapos pantang 30 minutes, alam ko talaga hindi na. Nag-message ang kapatid ko, wala na sa papa mo. Sabi ko, ako lang isa sa kwarto, iyak na iyak ako, wala akong manok. Sabi ko, wala akong manok. Gusto ko man umuwi, kaso lang, ang problema, yung passport ko, na-renew pa, hindi ko pa nakuha. Hindi rin ako makauwi. Kaya, sabi ko nga sa iyo, sa inyo mga kapatid, kung ano man na pagsubok dumating sa ating buhay, kailangan pa natin. Amen. Pinaka-alas. Para huwag tayo sa buong may kapal. Huwag tayong mag-alimot sa kanya. Amen. At saka may isasabi ko lang po sa inyo, in total, pangalawang tayo pa na ito sa itablado na ito, ngayong araw na to. Meron po akong good news at saka bad news. Yung kung naalala nyo yung last Friday, hindi pa nasabi ko sa kanya na nakalipat na ako ng panibagong employer. Alam niyo sa totoo lang, nakalipat ako ng panibagong employer. Yun ang bad news. Bad news? Oo, bad news. Kasi po, nagtrabaho ko 4 na araw. Ngayon po, 4 araw na ako nagtatrabaho, tinabihan ko na yung employer ko, na yung transfer ko, paki-complete kasi mag-complete doon sa previous ko na company. Wala pa ng lang yun, 15 days. 15 days. Kahapon, ng gabi, tumawag sa akin yung division head manager namin. Kabaran namin, Daya namin doon sa opisina. Sabi niya, Toto, kailangan mo nang i-exit ka ng kumpanya. Sabi ko, sir, kung i-exit ako ng kumpanya kasi hindi na kumplito ng panibago mo, employer, ang iyong transfer. Bakit napakatagal? Sabi ko, sir, kung uwi ako ng Pilipinas, sino magpapabad ng pamasahe mo? Anong pamasahe ko? Sabi ng ikaw yung magpapabad ng pamasahe mo. Sabi ko naman, ang iniisip ko, parang yung utak ko ba? Sabi ko, wala akong trabaho ngayon, wala pa akong saan ako kukuha ng pamasahe? Sabi ko, sir, hindi pa pwede pag-usapan na Total, kayo naman sa akin, nag-propose ng notice. Kung halimbawa akong sige lang, tatawagan kita within 5 minutes. Tumawag sa akin, sabi niya, gawin kong lahat, sasabihin ko sa service. Pwede kami tumawag sa ulit, sabi niya sa akin, sige, i-renew ko i-renew na ikamo mo, balik ka ulit sa amin. Yun ang sinasabi ko. Yes. Magkasama-sama na naman kami ulit ni Brother Brian. Kung saan nandun rin ako. Amen. Hindi kami pwede pagkamalay. Alam mo naman bakit mga brother and sister, siguro ginawa ng Panginoon. May purpose talaga ng Panginoon para sa akin. Amen. Alam niyo kung bakit ko natuloy ako doon sa kabila? Doon ako tatapon sa gitna ng dagat. So sure, within 3 months bababa ako. Kaya siguro may plano ng Panginoon para maraming salamat po. At pinaka-best nating pastor. Pinaka-best. Salamat po. Yun no? Amen. Good afternoon. Pati na kay pastor natin, Kuya Rodel. Amen. Bro Brian, condolence. Pinagkakalit sa po talaga mo. Sa akin lang po, una, diba nag-testimony po ako sa family ko. Maraming salamat po. Ngayon po tumayo ako. Hinihiling ko po sa inyo yung prayer. Kasi sa kadalanan po, yung aming lupa, all tenant po kami doon. Sa ganun po, nabili na po ng gobyerno. Ngayon po, nilipat po kami ngayon. Ngayon, binigyan kami ng 1 buwan. Ang inaano ko lang po, okay naman po na nabigyan naman po kami ng perang panlipat. Ang inaano ko lang po yung pag-pray, yung paglipat namin na maganda yung malipatan ba. Kasi panibagong naman po yun. Sana po, ipag-pray niyo po yung
aming tirahan sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat po. Bakit nga ba tayo kumukuha, nagkakaroon ng ganito na break new bread, o di ba tawag is communion or fast? Una, last supper. No? Supper o supper? E ha? E, not F. Kasi iba na ibig sabihin noon, no? So, banal na hapunan, hindi ba banal na pakihirap, no? Banal na hapunan po ang ating gagawin ngayon, no? So, sabi nga po dito, communion is, or yung Eucharist, or yung Last Supper, breaking of bread, is a ceremony during which bread and wine are consecrated and consumed as commemoration of the Last Supper. Supper, no? In early Christianity, taking communion was a daily practice that celebrated the Lord Jesus Christ and His life. Alam na po naman po natin na si Jesus Christ yung nag hati-hati ng bread at nag-share ng wine, no? So each time they gathered around the table, they eat and drink. It was a chance to recognize Jesus and give thanks for all He had done. So every time na gagawin natin to, this is to celebrate kung ano yung mga ginawa niya. Yung sacrifices niya, yung bibigay niya ng buhay niya para sa atin, para matubos tayo sa ating mga kasalanan. No? So, it's not an obligation. No? But, we should celebrate. Kasi natupad yung pagkakaligtas natin. You know? Amen. So, it's a celebration. We should be happy while taking kung ano yung bread and yung wine. Po. Amen. So, we should celebrate. No? So, kaya nga po mga kapatid, naka-ready yung ating mga bagay na yung bread and yung wine na tatanggapin natin. So, tayo pong lahat ay tumayo ngayon at tayo po ay let's pray for the wine and the bread na ating pagsasagustuhan today. Yes, O Lord God, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon dahil sa mga ornaments na ito, Panginoon, na nasa harap namin, O Lord God. Bless this, O Lord God, and let us, O Lord God, yung puso namin, O Lord God, ay mag-celebrate, O Lord God, sa araw na ito na muli, Panginoon, ay aalalahanin namin, Panginoon, ang ginawa mo during the Last Supper with your disciples, O Lord God. Lord, nawa po, Panginoon, ito ay maging symbol, O Lord God, na kami, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na nahango, Panginoon, sa kasalanan, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay mo, Panginoon, sa katawan mo, Panginoon, na pinayubay mo, O Lord God, sa dugo na itinigis mo, O Lord God, para sa amin, para matubos ang aming mga kasalanan, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sabi nga, so, kinuha ng Diyos ang tinapay. At sinabi sa English, "This is my body given for you." Taas po natin yung ating. And Jesus said, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Amen. Amen.
Then Jesus took the cup of wine and shared it with his disciples. And he said, "This wine is the token of God's new covenant to save you, an agreement sealed with the blood I'll pour out for you. I won't drink wine again until the day I drink it with you in the Father's kingdom." I Mga kapatid, let's pray. Yes, hallelujah, O Lord God. Lord, thank you, O Lord God, sa pagkakataon, O Lord God, for the opportunity, O Lord God, na alalahanin namin, O Lord God, and to celebrate, O Lord God, ang iyong pagkamatay, O Lord God, sa krus ng Kalbaryo, O Lord God, and for letting us, O Lord God, na maalala, O Lord God, yung sacrifices mo, O Lord God. Dahil sa amin, O Lord God, binuwis mo ang buhay mo sa amin, O Lord God. Kaya nga po, Panginoon, Lord, thank you very much, O Lord God, sa pagliligtas mo sa amin, O Lord God. At muli, Panginoon, pagdating ng panahon, O Lord God, we will again break the bread Yes. and drink the wine together with you, O Lord. Yes. In Jesus' name, O Lord God, maraming salamat ko. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God, manatili tayo nakatayo mga kapatid. Sabi po sa Romans chapter 15 verses 5 to 6, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accordance with Jesus Christ, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." Amang banal, unang-una po sa lahat, amin pong inalalapit sa iyo ang aming kapatid ngayon na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang grandfather, si Brother Brian. Ganun din po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ikaw pong magbigay ng encouragement, ng strength, ng comfort sa naiwang pamilya na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Brother Brian na sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay patuloy siyang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa maging secure po, even po ang aming mga pamilya, gamitin mo po kami sa aming mga pamilya upang makilala, matanggap kanila, Panginoon Jesus, bilang kanilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Ganun din po, Panginoon, sa isa naming kapatid na may kaarawan ngayon, si Brother Justin, Panginoon. Nawa pagpalain mo po ang kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo pa po siya ng maraming taon ng kanyang buhay, ng maraming pagpapala, Panginoon, ng kanyang buhay. Lead him, Panginoon, kung ano man talaga yung effective na pagkagamitan mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin ito na talagang nagpapagal, Panginoon, sa iyong banal na gawain at isa ring halimbawa bilang isang elder sa church na ito sa mga kapatiran. Panginoon, pagpalay mo po ang buhay niya, kabilang ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Yes, Lord. Let us lift up our hands, brothers and sisters, at tanggapin natin ang pagpapalat biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amang banal, salamat po muli sa mga sandaling ito na nagkaroon po kami ng victorious, successful na gawain sa iyong tulong, Panginoon. Maraming salamat. Nawa yung mga tao patuloy mong ginagamit sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po ang buhay nila, kabilang kanilang mga pamilya. Ganun din po
yung mga kapatiran na nandito sa mga sandaling ito. Pagpalain mo po sila kabilang ang kanilang buong pamilya. Ganon din po yung aming mga kapatiran na hindi namin nakakasama ngayon. Saan man sila ngayon, pakaingatan mo po sila, pagpalain mo rin po sila kabilang ang kanilang mga pamilya. Muli, Panginoong Diyos, salamat sa lahat-lahat sa aming pagpapatuloy sa aming buhay. Guide us, Holy Spirit. Lead us, Holy Spirit. Teach us. Encourage us. Lahat ng mga ito, dinadalangin namin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Good health and Love life. Bye-bye. Yung Giselle, thank you po, Giselle family. I love you.